Hallelujah. Father God, once again, Lord, kailangan po namin ng gabay at kapangyarihan mo. Pinagkakatiwala ko po sa iyo lahat ng amin po mapag-uusapan. Let your anointing, let your touch, let your word, hallelujah, Lord, ay maging blessing sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka lang po magpaalala, magturo, sumaway kung kinakailangan, at patuloy na magbago sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. We entrust everything sa iyo, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Yan. Alam ko po na kayo ay upo na sa inyong mga komportabling upuan. Yan. 7 tests to stay faithful to God's calling. Bago po natin ituloy ang pang-apat, pwede po ba deklarahan niyo po ang inyong nasa kaliwa, nasa kanan? Be faithful. Lalong-lalo na sa Lord. Amen po ba yan? Parang hindi niyo masabi. Be faithful, lalong-lalo na sa Panginoon. Or stay faithful. Yan. Sa unang gabi po, pinag-aralan po natin yung tinatawag po natin na unang test para panatiliin or masiguradong mananatili tayo sa katapatan ng Diyos sa panawagan niya sa buhay natin. At yan ang waiting season. At ang tanong doon, will you trust God's timing? Pangalawang gabi, dinala naman ni Pastor Vanji, loneliness. Pangalawang test na pwede ipahintulot ng Panginoon para subukin ang ating pananatili sa katapatan niya, sa panawagan niya sa buhay natin, kalungkutan. Ang tanong naman doon, susunod ka pa rin ba sa akin? Will you follow Him even when others don't? Kasi minsan, mahirap sumunod kapag nag-iisa ka na lang. Or kapag against ang lahat ay makasanlibutan at ikaw na lang ang nanatili sa righteousness ng Panginoon, dumadating yon. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga spiritual cry, spiritual battle kapag tayo mag-isa at sometimes dumadating doon ang kalungkutan. At pangatlo, kagabi, opposition. Pangatlong pagsubok na pinapahintulot, pangatlong test, exam ng Panginoon para check-in kung mananatili tayo sa ating katapatan sa kanyang panawagan sa buhay natin ay ang tinatawag na mga opposition, mga kontra fellow, mga tao na minsan ang nakikita ay ang mga bagay na laging pangit, laging hindi maganda, laging mga bagay na kontra sa ipinagagawa ng Panginoon. Or maaaring sa Panginoon din pero hindi uma-align sa authority na sa Kanya ay na sumasakop. At sabi dito ang tanong, will you stand firm despite challenges? Diniin at binigyan din ni Mama Lot yung pananatili at magiging matibay na sa kabila ng mga oposisyon, sa kabila ng mga pagsubok at challenges, tayo ay mananatili. At isang naaalala ko at ina-apply din natin sa ating buhay, yung sekreto ng paggamit ng tuhod sa oras ng mga pagtetesting na ito. Amen? Napapractice po ba natin yon? Isang napakagandang weapon yon, tinuro at niremind ni Mama Lot. At parang sa kanya ko nga rin lagi naririnig yon, na ang pagluhod sa kabila ng mga pagsubok at challenges at trials. At ngayong gabi, dadako naman tayo sa pang-apat na test na pwedeng sumubok sa atin para tingnan at makita ng Diyos kung tayo ay mananatiling faithful sa kanyang calling sa atin. At ano yon? Temptation. Sa Tagalog ay mga tukso. At dito, sasagutin natin ang katanungan na, will you stay pure in heart? Mananatili pa rin kayang dalisay ang ating mga puso kapag tayo ay pinahintulutan ng Diyos sa tinatawag na mga tukso? Or kung tayo ay inire-request ng kaaway na sirain ang buhay sa pamamagitan ng tukso at ito ay napayagan. Tayo kaya ay makakapanatili pa rin faithful sa ating calling
kapag dumating na ang mabibigat na tukso. Ang tukso po ay darating at darating. Amen po ba? Ito ay hindi naiiwasan. Kahit anong bait mo, kahit anong ganda ng sitwasyon ng iyong buhay, merong pagkakataon sa ating buhay na ipapahintulot pa rin ng Diyos na tayo ay matukso. Or tayo ay tayo ay dadaan doon sa hamon na tutuksuhin tayo. Ang tanong ay, ano ba ang mga pwedeng gawin? At ano bang nagagawa ng tukso kapag ito'y ating pinayagan? Kaya nga po, bibigyan natin ng emphasis yung si Juni ba ay mananatiling pure ang puso kapag dumating na ang mga hamon, challenges, trials, pagsubok, and this tonight, temptation, tukso. Bago po yun, basahin po natin ang scripture reference natin sa 1 Corinthians 10:13. Andyan po ba yan? Yan. So, unahin natin sa anong translation muna? NIV muna. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. 1 Corinthians 10:13 ulit, this time English Standard Version. No temptation has overtaken you. That's not common to man. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. At panghuli, Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Agree? Amen? Amen po ba? So let us define temptation. Ano ba ibig sabihin ng temptation? Kasi madalas, pag narinig natin ang temptation, ang kadalasan, 90% of the time, ang naiisip natin ay yung mga panglaman lang na temptation or yung lust or yung carnal or yung fornication or yung tinatawag na pangangalunya. Yan yung madalas. Pero ano ba talaga ang root word ng ibig sabihin ng temptation? Unahin natin sa Greek word. Ang Greek word ng temptation ay pirasmos. Ito ay hango sa salitang pirasmos na ang ibig sabihin pala ay test, trial, at ito yung paborito ko. Temptation is a pressure that reveals what is inside. Ito ay isang puwersa, sitwasyon na kung saan palalabasin kung anong nasa loob mo. Sabi nga, pipilitin ka mag-give in hanggang sa mahulog ka sa bitag ng pagkakasala. At sabi dito, it's not about the sin. Hindi tungkol sa temptation equal sin. But it's the moment of testing. Paano ba tayo nagre-response bilang mga Kristiyano kapag nasa moment tayo ng trials, challenge, and temptation? Ngayong gabi nga, temptation. A situation that exposes whether our heart will trust God or turn away from Him. Ito ay isang sitwasyon, ang temptation pala ay isang senaryo ng buhay ng bawat isang tao o mananampalataya na kung saan ang ating puso ay susubukin. Kung sa kabila ng mga pagtuksong ito, ang ating parimbang puso ay magtitiwala sa Diyos at hindi magbabackslide o turn away sa Kanya. Sa madaling salita,
hindi itatakwil si God. Ang bigat, no? Kasi sa totoong buhay, lalo na pag hindi pa malalim or hindi pa talaga siya personal na may Jesus, madalas ang tao talaga, ang solusyon sa testing, sa trials and temptation ay pagsuko at pag-backslide or yung tinatawag na hindi ako naniniwala na sa'yo, hindi na ako naniniwala may Diyos. Kasi bakit ganito ang aking kalagayan? Bakit na lang lagi akong sinusubok? Bakit na lang lagi akong may pagsubok? Bakit na lang lagi akong natutukso sa mga kasalanan ayaw ko naman? Pero napapayagang mangyari. The only objective of temptation is to destroy our being faithful and loyal to our God. Kaya dumadating ang temptation ay para i-check ng Panginoon kung ang anak ko bang ito ay tapat pa rin ba siya sa akin kahit na kabaliktaran minsan ang nangyayari at napapahintulutan. Kahit na pilit i-destroy ng kaaway, ipagpapaalam niyang pilit. Kaya naman yan matapat kasi smooth ang buhay. Kaya naman yan matapat kasi magandang kalagayan. Subukin mong ganito. Pahintulutan mong ganito. Matuksuhin mo siya sa bagay na ito. Kung hindi, itatakwil ka niya. And that is the definition of temptation. Sa Hebrew, parehas din. Sa Hebrew, siya ay laging action verb lang. Nisayon or nasa. Na ang ibig sabihin ay para subukin, to test, para i-prove kung anong nasa loob mo, kung anong kalidad na meron ka sa loob. At ito naman ang pangatlo sa Hebrew word, to examine the heart. Pagdating sa tao naman. Pag binabanggit ng Bible ang Hebrew word na temptation or nababanggit sa istorya ng mga Bible ang temptation, it's about examining the heart. Kamusta ang ating mga puso? Kaya nga ang tanong doon ng gumawa ng ating lessons ngayon for the first quarter, pang-apat na testing, temptation, will you stay pure? Mananatili bang puro ang puso? O laging, Lord, lagi na lang ganito. Pero Panginoon, pag napatago, kahit ipahintulot mo to, Panginoon, mapapagtagumpayan ko to kasi malakas ako eh. Kaya ko yan. Tapos biglang napahintulutan, ay sumablay ka. Nag-give in ka. Pumayag ka. Napapayag ka sa temptation. Ano ngayon mangyayari? Dalisay pa rin kaya ang response ng puso? At higit sa lahat, tutuloy ka pa rin kaya sa calling na hinihingi ng Diyos pagdating sa pagsunod. So sa Bible, may magandang example ng definition ng temptation. Ito ay ang nangyari nang ang Panginoon ay pilit or wag na nasasabing pilit, sadya na dinisenyo niya na sa pamamagitan ng ating Lolo Moises ay maialis sila sa Egyptio para maitawid sila sa wilderness wherein nandun ang land of milk and honey. Pero mga kapatid, anong nakita natin? God tested Israelites in the wilderness. Naalala nyo? At ito ay hindi para sirain, wasakin, burahin sa mapa ang lahi ng Panginoon, which is the Israelites. Pero alam nyo anong isang objective at motibo ng Lord na nagustuhan natin pag ito'y ating inaalala, yung kwento na to? Sa kabila ng mga provision, sa kabila ng mga challenge, kukulit talaga ng mga ninuno natin, no? Tigas pa rin ang ulo, nagre-reklamo pa rin. At yung iba ngay, hindi siguro nakatawid, no, sa promised land. Even our Lolo Moises, di ba, alam naman natin, na hindi siya literal na nakatungtong dun sa territory na yon. So, ang sabi dito, it is to reveal their obedience and dependence on Him. Kapag po pala tayo ay nasa panahon ng trials, pagsubok, challenges, hamon ng buhay, and tukso, temptation, which is, i-discuss natin mamaya yung mga details nun, tayo pala ay inire-reveal lang ng Lord kung tayo ay susunod pa rin at mananangan sa Kanya. Kasi most of the time, our intellect, our experience, our talino, our pinag-aralan, our magandang kalalagayan, kadalasan yan ang ating nagiging basihan para managumpay sa mga hamon, pagsubok at tukso ng buhay. Hindi ako kayang matukso
palabasa ako ng Bible. Hindi ko dadanasin yan kasi prayerful ako. Hindi mangyayari sa akin yan kasi obedient ako sa Lord. Hindi mangyayaring subukin ako ng ganyang kabigat kasi faithful akong prayerful ako 5 times a day. Hindi mangyayaring ako'y matutukso kasi I fast every quarter, 7 nights straight. But what if naalaw? Paano po pag pinayagan? Paano po pag napahintulutan? Paano pag hiningi ng kaaway at inaprubahan ng Diyos? Nadanasin mo, ito yung matindi, kahit wala kang kasalanan. Kasi dalawang klase yan ng bunga eh. Nagdadaan tayo ng testing, trials, and temptation kasi consequence ng ating mga maling piniling actions or disobedience. Pero paano kung obedient ka naman, pero pinahintulutan pa rin na dumaan ka ng testing, challenges, at tukso? Alam nyo, hindi madali ang temptation lalo sa mga usaping laman or sabihin na nating physical. Ang temptation, hindi siya dumadating ng parang hayagan. Ay, tukso ako. Malalaman mo, tukso ako. Kaya kailangan tumakbo ka o umiwas ka. No. Temptation, madalas nakakover para hindi mo malalaman na malapit ka ng mabitag or madaya at magugulat ka na lang if hindi tayo nakapagbantay at di natin matututunan kung paano tayo magbabantay, ay nasilo na tayo at nakapasok or naka-give in na tayo doon sa tukso na yon. Madalas nangyayari ito sa mga mag-asawa na nawawala ang loyalty sa isa't isa. Since hindi sila magkasundo, makakahanap ng kasundo sa ibang lugar, madalas sa trabaho, madalas sa opisina, madalas sa kaibigan or best friend, at gagamitin ng kaaway para dayain, no? Para makaramdam ng tinatawag na pandaraya. Ay, buti pa itong aking best friend, nauunawaan ako. Kaya nga maraming sirang mag-asawa. Kasi minsan, yung pang best friend, yung pang kumpare, yung pang kumare. At alam niyo po, ang matindi, even in the church environment, Christian environment, nangyayari ang pagtukso ng kaaway. Both, hindi lang sa lalaki, kundi sa babae. Kaya, mahirap talaga nagkakalayo. Mahirap talaga na nagiging dahilan ng bawat isa sa atin ang mga hamon para tayo'y matukso sa isang bagay. But sabi ko nga kanina, hindi lang po tungkol sa laman ang temptation. No? Marami po itong aspeto, nabibigyan ko lang ng 2 mamaya sa atin pong pag-aaral. So ngayong naunawaan na natin that temptation ay yung palang definition, testing, trial, examining of the heart, isang pressure siya na nagpapalabas kung sino ka. Meaning, temptation is no proof na mahina tayo. Hindi porket sinusubok ka ng Diyos, hindi porket ikay nakakaranas ng consequence ng kasalanan, hindi porket ikaw ay dumadaan ng matinding pagsubok, at hindi porket tayo ay tinutukso ng kaaway o tinutukso ng sitwasyon na allowed ng Diyos, hindi ibig sabihin mahina tayo. Hindi ibig sabihin matigas ulo natin. Hindi ibig sabihin makulit kasi tayo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin ayaw mo kasi sumunod sa calling ng Lord. Hindi ibig sabihin dinidelay mo kasi ang pag-respond sa pagtugon ng Panginoon. No. Temptation or testing of our faith is a proof that your faith is being tested. Pinapadalisay lang pala ni Daddy God ang antas ng pananalig natin sa Kanya. Kaya iba-ibang pamamaraan ng Diyos. We will be tempted in money. How to manage money well.
we will be tempted sa mga lustful things. Pornification, pangangalunya, pakikipasok sa relasyon na alam mong may asawa ka na, nadidevelop ka pa sa iba, alam mo may boyfriend o may girlfriend ka na. Temptation na kung saan naglilingkod at nagseserve tayo sa Panginoon, pero anong ginagawa natin sa likod ng camera pag hindi na tayo nasa church ministries? Mga kabataan, anong ginagawa natin kapag tayo ay hindi na nakikita ng ating magulang at ng ating mga pastor at mga leaders? Kabataan, anong session ang ginagawa natin kapag Monday to Friday? Given na tayo ay born-again Christian, nakikiinom pa ba tayo para mahantong sa paglalasing? Nakikisaya pa ba tayo para mahantong sa worldly activities? Ito ang mga sinasabing nakakover yung temptation, hindi mo alam, tempted ka na pala. Hindi mo alam, nandun ka na pala sa sitwasyong malapit ka ng mabitag ng diablo. Kaya, ang temptation ay kasama sa para i-test ni Lord kung faithful ka kasi may gagawin ka to resist it. Bakit siya isinama? Lord, bakit di mo na lang in-excuse ang Kristiyano na masunurin at mapanalanginin at mabait sa'yo na wag na lang matukso? Because again, God has always His purpose. Bakit niya kailangang ipadalisayin ang ating pagiging matapat sa Kanya, sa likod at sa harap ng camera? You can be prayerful and active doing things, pero what are we doing kapag nandun ang temptation? Tandaan niyo po, hindi lang ito sa lust. Ito ay temptation sa pananalapi. Paano ka nagiging tapat? Di ba? Paano mo hindi dinadaya ang mga hamon na ito, ang mga tuksong ito? Sample ng tukso, ano ka ba? Negative nga kayo. Bakit ka pa magta-tights? Is that a temptation? That is a temptation not to give your tithes. Hello? Ano ka ba? Ang dami niyong hinuhulugan. Bakit babawasin mo pa ang 10% sa kinikita mo? Ay pag inalis mo na ang lahat ng yan, negative ka pa. Amen? Mga youth, minsan lang naman, hindi naman malalaman ng nanay at tatay mo, hindi naman malalaman sa church nyo. And then, gagawin mo na yon. Kung ano man session yon. Kung ano man trip nyo. Kung ano man mga ka-trip ng kabataan ngayon. Nawa naman, walang gumagawa nun sa To God Be the Glory Family. Amen ba mga youth? Amen? I pray na after nyo marinig ito, mas magiging sensitive tayo not to give in temptation. Why? Kasi this time, alam na natin na ang temptation pala ay hindi lang pang mag-asawa, hindi lang pang mag-jowa. Ang temptation pala ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Even in the work, temptation, nasa inventory ka, nasa maintenance ka, nasa purchasing ka. Baka mamaya marami ka pa ring dayang dokumento. Pine-prepare mo ang document, nilalagyan mo ng di dapat, wag na tayong lumayo. Anong nangyari sa bansa natin? Dahil sa temptation na maging greed sa pananalapit pera. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na ganitong mga ghost insertion, mga flood control issues na to. You know why? Because hindi nakapagbantay ang mga department heads na ito sa sitwasyong hindi nila alam pala, tinempt na sila at matagumpay ng kaaway na natempt sila 5 billion, 3 billion, 10 billion. Ilagay mo yan, kahit ang project, gantong halaga lang. That is a temptation. Kasi kung alam lang nila, kung may gospel lang sa kanilang buhay at puso, maybe they deny or they rejected the offer ng mga nakakataas sa kanila. Kaya mahalaga ang gospel sa tao. Mahalaga ang pag-aaral ng mga ganito. Amen po ba? So, ano nangyayari sa bansa natin ngayon?
Bagsak lahat. Taas ng inflation. Pero nyo, magsi-60 na ang peso. Although pumabor sa OFW, pero kawawa ang ating bansa. 60 pesos, 59, 60, hindi tayo makababa-baba sa tulad dati. You know, pag ganito ang ating bansa, ibig sabihin, pahirap ng pahirap at pahina ng pahina. Ano po? Kaya, I pray that these temptation lessons ay palaging ma-remind natin sa ating mga cell groupings, Bible study, family. Huwag tayo lumayo, basic. If you're tempted not to give faithfully, rebuke it in the mighty name of Jesus. Mamaya may gagamitin tayong mga guidelines. Ito ay malapit na mabilis ng itong mga guidelines na ito. So, when it comes, anong gagawin mo kapag ka nandyan ng temptation? Number 1, alalahanin mo, Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, they shall see God. Magkaroon ka agad ng initiative. Oh, teka, hindi normal itong nararanasan ko ngayon. Temptation to. Pagsubok to. Challenges to. Lord, meron ba akong na-neglect? Lord, meron ba akong nasuway sa'yo? Lord, meron ba akong nagawang mali? Bakit ito dumadating sa amin ngayon? And when we are being alerted, eto na, ang sabi, idalisay natin ang ating puso para makita natin ang Diyos. Bakit nakikita ang Diyos kapag dalisay ang puso? Ito po yun. Because when God revealed the direction, when God revealed the purpose, when God revealed the mistakes, bakit tayo dumadaan sa challenges, trials, and temptation, at tayo naging matenga o sensitive doon sa nire-reveal ng Diyos na yon, kapag madalisay ang puso natin, maaga tayo makakapag-react at maaga tayo makakagawa ng mga ways para ito ay mapagtagumpayan. No? Let's say, yun nga, sample ko. Magtatights pa ba ako, Lord? Nakita nyo naman, ito yung utang namin. So that is a temptation. Alerto ka agad. Balik ka agad sa quiet time, sa secret place mo. Pray ka agad. Lord, alam ko po na hindi po yun sa banal na Espiritu Santo. It is my carnal flesh who is requesting me not to be loyal sa iyo sa pagbibigay ko. In the mighty name of Jesus. Anong gagawin ko? Padalisayin mo ang puso ko para manalo pa rin na mag-iikapu ako. Ibig sabihin, hindi mo siya basta pwede i-resist. Hindi mo siya basta pwedeng labanan ng lumayo, umalis doon sa isip mo. Kailangan may nangyayaring proseso sa puso. Ano yung prosesong yon? Kailangan dumalisay ang puso. Aalalanin mo ngayon yung mga principles and teachings. Aalalanin mo ngayon, hindi ka naman nagtatights dahil New Testament, dahil Old. Hindi ka naman nagtatights dahil ganito. Marerefresh ka. Nag-iikapu ako pala dahil mahal kita, Panginoon. Dahil mahal ko ang mga lingkod ng Panginoon. Di ba? And pag nanalo ito, the purity of the heart, it's not about the action. It will reveal direction, it will reveal desire, and it will give us a proper decision. Kapag ang puso ay dalisay sa kabila ng mga tukso, nakakakilos ang Diyos para makapagbigay, number 1, ng magandang direksyon. Anong gagawin natin? Magandang pagnanasa at magandang desisyon. Dito, anong direksyon? Ang direksyon mo, kunin mo pa rin ang sobre o yung pagbabalot, ilagay mo pa rin doon, pikit mata, alam mo wala kang pera pag binigay mo yun. Kasi nga, negative ka may utang ka pa nga eh. Pero pikit mata, anong direction? Dadalhin ko pa rin siya sa aking covering. Now, ano yung desire? Panginoon, alam mo man na hindi ko ito fully agree ako sa action na ito. I'll give it to you kasi desire ng puso ko malugod ka. And then ano mangyayari kapag napagtagumpayan mo yung direction at desire? Eto na, magkakaroon ka ng desisyon. Dadalhin mo yon, matagumpay. At masasabi natin, sige papalakpan natin si Lord, tagumpay tayo sa pagsubok na yon. O sample naman, mga barkadahan. After ng school, magbanding tayo. Pero, sandali lang naman.
Tapos nakita mo ngayon, ito na yung sitwasyon. May alak na. At ikaw bilang born again Christian, alam mo naman, halimbawa kayo'y dalawa o isa ka lang doon, tapos 6 yung classmate mo, na alam mo naman, Christian school ka rin, pero naglabas pa rin ng bagay na makakalasing. So paano mo ngayon i-overcome temptation? Again, balik sa dalisay na puso. I-check agad ang puso. Panginoon, bakit ako nandito sa senaryong to? Pagbibigyan ko ba na ako'y a-attend or pupunta? Paano ko to pagtatagumpayan? So, pagka ganun kasi, mache-check mo ang puso mo agad. Ano ba yung puso mo? Gustong magkasala o gustong sumunod sa Panginoon? Tapos magkakaroon ka ngayon ng redirection. Lord, hindi mo kalooban na ako ay malalasing. Pero paano ko po sila papaliwanagan na hindi ako pwede makisama sa kanila dahil may alak? And that anointing and power na sinasabi ko po will give us direction. Anak, ganitong gawin mo. Sige, makibanding ka pa rin, pero ito ang sabihin mo sa kanila. Ano susunod na mangyayari? Yung desire mo, na pagbigyan sila para sa pakikisama and everything, mapapalitan ng tatapang ka. Alam nyo guys, gusto ko kayong makabanding. Pero meron akong bagay na hindi pwedeng gawin na gagawin nyo. Hindi na ako umiinom ng alak at hindi ako pwedeng malasing. That desire, tutulungan ka ng Holy Spirit. At alam nyo, magiging final decision mo? Na pagbigyan mo sila, hindi ka pa rin uminom, hindi ka nakatagay, hindi ka nalasing, uuwi ka, maaari nga, kung kinasihan ka pa ng Holy Spirit, baka nasharean mo pa ang mga classmates mo. Hallelujah, amen? Pero nag-umpisa saan? Blessed are the pure in heart. They will see God. Ano makikita? Makikita mo ang direksyon ng Diyos, bakit ka tinetempt? Makikita mo ang desire na gusto ni God na ma-desire mo, bakit nandun ka sa temptation? And lastly, makikita mo kung anong gusto ng Diyos na desisyon mo, bakit ka tinutukso ng kaaway, at bakit hinahamon ka pinayagan ng Panginoon na hamunin ka ng kaaway matukso. It's about choice. It's about checking our heart status every time na nakita mo na, nandyan na, nagbabadya na, may tukso ng padating. Kaya sa mga magjowa, ganun din. Pag naiiwan kayo ng mag-isa sa mga lugar na bawal, kapag may relasyon kayo na hindi alam ng magulang, always ask your heart, I always ask the Lord, Lord, ang puso ko bang ito ay malinis? Sisinungaling ka, automatic yun, maduming puso agad. So paano magiging dalisay ito, Panginoon? Sasabihin ko sa magulang ko. Ihingi ako ng payo sa kanila. At ang magulang naman, anak, hanggat maaari, hindi ka pa pwedeng makipagrelasyon. Ibig ko ba sabihin, lahat ng temptation na nangyayari sa buhay ng tao, merong solusyon ng Panginoon para tayo makaalis at makaiwas. Next, giving in. So, ano yung dalawang bagay na nasabi ko kanina na magpo-focus ako? Dalawa lang. Giving in and give up. So, sa giving in, kailangan lang nating maintindihan na may laging panganib na kapalit kapag tayo ay nag-give in. Give in means to compromise. Nakompromiso ka na. Nakompromiso ka ng dayain ang report. Nakompromiso ka na dayain ang project. Nakompromiso ka na mag-report ng mali. Nakompromiso ka na tumagay. Nakompromiso ka na makipagsugal kasama ang mga barkada mo. Nakipagkompromiso ka na makipag-premarital sex. Nakakompromiso ka na gumawa ng bagay na hindi dapat at ayaw ng Diyos. Ano pa ibig sabihin ng giving in? To justify sin. Kinakatwiranan mo na. Minsan lang naman Hindi naman malalaman Wala naman nakakakita These deceptions, this process of tempting from Satan, kailangan alerto po tayo. Na this giving in scenario ay nagdadala lagi ng danger. Yun lang alalahanin nyo. Giving in equals danger. Danger, surrendering to temptation. Palaging may pangit na dulot ang pag-give in sa tukso. Mga kabataan, particular sa inyo, sa mga anak ko po, palaging may dulot na danger ang pag-give in sa tukso. And lastly, nakakatakot kapag ang pag-give in natin
ay isinasilent na nito ang conviction. Manhid ka na. Matigas ka na. Hindi ka na nakokonsensya kapag nagsusugal ka ng walang nakakaalam. Hindi ka na nakokonsensya kapag nakikipag-fornication ka na alam mo namang bawal. Hindi ka na nakokonsensya kapag ikaw ay may asawa pero sumisimple ka pa ng panunuyo sa iba. Hindi ka na, mahina na ang conviction mo para mag-resist at evaluate kung anong kalagayan ng puso, kung bakit hahantong ito sa pagkakasala. Mga kapatid, bakit ito'y pang-apat na testing sa faithfulness sa Diyos? Kasi ito'y isang bagay na pinapayagan ng Diyos kahit hindi naman niya gusto. Ito yung paraan ng Ama para ang anak makita, will my son, daughter, remain faithful and obedient despite ng mga kapahintulutang ito. At wag naman dun sa kabilang side, na kaya tahimik ang ama at ayaw makialam kasi fruit or consequence ng iyong kasalanan. Dalawa lang lagi po yan. Tinetest tayo para lalo tayo maging dalisay, walang kinalaman ng anumang bagay na masamang nagawa or bunga ng ating mga kasalanan. No? But don't get us wrong. Sabi nga, hindi po para parusahan at hindi po para hatulan, kundi para pagtagumpayan natin ang consequence ng mga sins na yon. Kung nandun tayo sa consequence. Mas maganda kasi nandito tayo lagi sa purification process eh. Alam mo yon, yung wala ka namang ginagawa masama, pero dadanas ka pa rin ng pagpapatibay. Pero ang nakakalungkot kasi, kaya mo dinadanas kasi matigas ang ulo natin. Mamili po kayo saan doon. I pray, wag nyo na lang hangarin tong kabila. Amen po ba? And I pray, kung dumaan na tayo sa kabila, alam natin ngayon na na-under consequence tayo, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Na tayo pinatawad na, binago na, niligtas na, ililigtas pa, at gagawin pa rin mananagumpay. Amen? James chapter 1 verse 4, the danger of surrendering. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, it gives birth to death. Ito na yun, no? Sa Tagalog. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Pagnanasa sa laman, pagnanasa sa pera, pagnanasa sa mga bagay na makasanlibutan. At ang pagnanasa, kapag naitanim na sa puso, di ba? Agree, di ba, ang Biblia? It will always process in the heart. Kapag naitanim na sa puso, nagbubunga na ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan - consequence. Kaya minsan, mayabang kasi tayo eh. Okay lang to, wala naman nakaalam eh. Everything na ginawa natin, mabuti at masama, alam ng Diyos kung bakit ito ang kanyang tugon sa ating mga ginawang response. Amen? Kaya nawa, ngayong gabi, maalala, pag ako nag-give in, may danger. Paano ako hindi mag-give in? Check my purity of the heart. Amen? Giving in may feel like relief. Iisipin mo, pwedeng solusyon ito sa iyong pagnanasang nararamdaman, the pleasure that it brings. Pero mga kapatid, it always brings lang guilt, number one. Palagi lang magdudulot ng guilt kapag tayo nag-give in na sa tukso. Palagi lang magdudulot ng guilt feeling kapag tayo ay bumigay na sa tukso. Ulitin ko lahat ng sinabi ko kanina. Those are things na pwede tayo magkasala. Number 2, break intimacy with God. Maaapektuhan ang intimacy natin sa Diyos kapag tayo ay nag-give in sa tukso. Mga kabataan, even the playing of games ng napakatagal, that is a temptation to resist. 6 na oras, maglalaro ka, di bali sana kung bayad ka dyan. Tapos di ka nag-aaral mabuti. That is a temptation to resist. Amen? So, ibig sabihin, this temptation, it breaks intimacy. Sinisira nito, no, ang ating
lalim ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. And lastly, it weakened spiritual authority. Kaya pansinin nyo, pagtalo ka ng pagsubok, pagtalo tayo ng trials, at pagtalo tayo ng temptation, ano ang ating spiritual life? Mahina. Nakikita sa muka, nakikita sa bibukan ng bibig. Because the spiritual power hindi maka-operate. Bakit? It weakens spiritual authority. Mga kapatid ko na nanonood po dyan sa live, it weakens spiritual authority. Kaya pag ang temptation ay pinapayagan mo sa lahat ng aspetong binanggit, nakapagpapahina po ito ng kakayanan mo na gamitin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo to rebuke at labanan ang mga bagay nito. Kaya nga, balik agad sa kadalisayan ng puso. Kaya ang challenge will your heart be pure pa rin pag ito ay dumadating na. Giving in does not remove temptation. Hindi nito aalisin ng tukso. Lalo lang nitong paiignitin o palalakasin. Kapag ito'y nag-give in ka, isang beses lang naman, napansin mo, ulitin mo na naman. Hanggang sa pansin mo, addict ka na. Hanggang sa pansin mo, naglilihim ka na. Hanggang sa pansin mo, nagsisikreto ka na. Hanggang sa pansin mo, nagbubunga na yung sikreto mong yon, kaya dumating na sa punto, hahatulan ka na ng Diyos. At dadanasin na natin ang consequence of our sins na nag-give in tayo sa temptation. Now, paano natin kukontrahin to? Number 2, which is the last. Giving up. Instead of giving in to the danger na dala ng temptation, ito yung magandang gawin. Let's give up and surrender always to God. Amen? Palalimin niyo po. Instead of giving in to the danger of the temptation, let's give up surrendering to God. Ibig sabihin, let's have the courage to surrender to God. Dito po, bibigyan ko ng lalim to sa James 4:7. Na kung saan makikita nyo dito yung proseso, paano nag-give up sa isang sitwasyon. At isang example sa Bible ng successful itong ginawa. So ano nga ba yung give up? Ang pag-give up ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Giving up meaning, number 1, you give up control. Instead, you're the one na nagko-control sa lust, sa desires, sa decision, isi-shift mo ngayon sa Panginoon. Lord, ikaw ang masunod. Mangyari ang gusto mo, ayoko nito. Ayokong ma-develop dito. Oo, maganda. Oo. Malapit na akong ma-develop sa Kanya. Pero I rebuke it in the mighty name of Jesus. Ayoko maapektuhan ng aking asawa, ang aking pamilya. May mga ganun Naalala ko po, nung nasa Vietnam ako, di ba? Vietnam nga ba? Dubai. Ang unang ginawa ng ninang ko, Nung may gustong tumabi sa akin sa kwarto ko, yan siya lang at ako, ang unang ginawa ng aking ninang ay, you cannot. And then, inuinaliri ko at pinakita yung aking sing-sing. Is already married. At hindi na natulog dun sa room namin yung foreigner na yon. So, ibig sabihin, laging ang Diyos ay may gagawin, pero dapat may partisipasyon tayo. Okay? So ano yung susunod doon sa giving control? So na-control mo na, alam mo na. I-give up ang kayabangan. Kasi lahat ng giving in sa temptation is kayabangan natin sa ating sarili. Kaya nga tayo nagiging greedy sa pera kasi mayabang tayo Gusto natin, marami tayo. Gusto natin, makikita tayo successful. Gusto natin, makikita tayong may mga nabibiling ganito. Ganito na yung kinikita. Ganito na yung antas ng kabuhayan. Lahat po yan babalik sa salitang kayabangan. Kaya tayo pilit na gusto magmadali ng proseso. Kaya tayo gusto may napapatunayan. Kaya tayo gusto may mga posisyon. It will always go back to the root word, pride or kayabangan. Alam nyo pala, para mapagtagumpayan ng temptation, isang bagay na kailangan natin i-give up is the pride. Kaya ka naman naiirita Di ba? Kaya ka naman laging parang puro pangit. Sabi nga ni Mama Lot, iwasan na yung pangit na nakikita, iwasan na yung palapon na, iwasan na yung
Kaya naman tayo ganun. Bakit? Kasi mayabang tayo. Hello? And temptation comes to test yung kayabangan mo. Mayabang ka kasi. Kaya, papaintulutan to ng Diyos kasi gusto kanyang gamutin. Gusto kanyang mabago. Gusto niya mapagtagumpayan natin ang prosesong ito. Amen? Now, after you give up the control, you give up the pride, ano pang mga bagay na gini-give up para manalo sa laban ng tukso? Self-reliance. Ay, ito tayo eh. Ito, marami akong kilalang ganito eh. Self-reliance, kaya hindi makasunod ng fully sa Panginoon. May tira pa. Marami akong kilala nito. Even sa mga pag-ikot ko po, sa mga pastors na minsan nakakakwentuhan ko, bakit ito pa rin po ang ginagawa niyo? Even in myself, sa mga process ko sa Panginoon, one thing na danger, kaya nagfo-fall tayo sa temptation na gusto natin maging ganito, temptation na itong gawin natin, kaya ito yung ginagawa natin, is because we are still self-reliant. Malakas ang aking hanap buhay. Hindi mangyayari ang pagsubok na yan sa akin. Maganda ang aming kalagayan. Hindi mangyayari yan. Kasi magaling ako sa ginagawa ko. Self-reliant. Minsan ganito, di ba? Matalino ako. Hindi ako maloloko ng kahit sino. Mga kapatid, sa Panginoon, my brothers and sisters in Christ, to give up in temptation is to kill the spirit of being self-reliant. Kaya minsan nasisilo tayo kasi nga, mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Diba? Lalo na dun sa mga smooth lang at hayahay lang ang buhay. Nako, tayo'y lagi manalangin. Kasi ang paghayahay ng buhay, pag dumating ang temptation, challenge at testing, hindi mo naman alam na ayan na padating na Makikita mo na andun ka na. Nandun ka na. Mabubulaga ka na. Tsaka ka ngayon makakapag-evaluate. Bakit napahintulutan? Bakit ko kailangan daanan, Panginoon? Bakit po namin kailangan maranasan? So mga kapatid, let's kill the spirit of being self-reliant. Malakas ang biyahe namin. Malakas ang aming pagsakay sa, ano yan? Halimbawa, barko, no? Malakas ang aming, ano tawag doon? Yung nagpapasakay sa amin sa barko. Malakas ako kay ganito. Malakas ako sa boss ko. Those self-reliant spirit na meron tayo, bandang huli, ipoproseso yan ng Diyos para mamatay tayo dyan. At makikita mo na lang, the reason behind, kaya ka na-tempt, is gusto ng Panginoon patayin sa'yo at mawala sa'yo ang spirito ng pagtitiwala masyado sa sarili mo. Gagawin ng Diyos lahat. Hindi mo alam kung paano. Hindi mo parang ma-anticipate. Makikita mo na lang, yun ang sagot, kaya nangyari. Kaya mga kapatid, much better na instead na mag-give in, is i-give up natin ng maaga mga bagay nito para wala ng tendencies na masilo pa tayo sa temptation. At kung nandun na nga tayo sa temptation, let's still be victorious pa rin by overcoming this dito sa last na kung saan pag-uusapan natin ang final na topic natin na paano tayo lalabas or paano ang Diyos tutulong sa pag-escape sa gantong kalagayan. So again, ulitin ko po, giving up control, giving up pride, giving up self-reliance. Ganito yon. Lord, hindi ko po kaya mag-isa. Naalala ko to kay Mama Lot, in-highlight niya to Huwag mong sosolohin. Hindi ko po kaya mag-isa. Pangalawa, Lord, tulungan mo po ako maging masunurin kaysa maging, na-enjoy sa pleasure lang sa sarili. Alam nyo, kaya tayo materialistic kasi gawa ng pleasure. Kaya natin gusto mag-adika ng mga bagay-bagay gawa ng pleasure. Pero pag tayo'y natuto na, Lord, tulungan mo akong piliin na maging masunurin kaysa mapasaya ko lang yung sarili ko. Yun po yung pangalawa. At lastly, Lord, I will flee. Bigyan mo ako ng kakayanan ng tumakbo, umiwas, or umalis. Kahit na minsan, sasabihin sa'yo, corny,
boring, or sabi ko nga sa mga kabataan, wala naman makakaalam. Hindi naman malalaman ng nanay at tatay mo. Hindi naman malalaman ni Cher. Hindi naman malalaman ni Cher. Everything na pipiliin natin, it will always have the results na maaaring ipaintulot ng Panginoon. Now, Genesis chapter 39:9, dito po ako magtatapos. Sino bang isang mabuting example? The man who gave up but not give in. Alam niyo na to. Sino? Si Joseph. Joseph, nung una pa lang nasusubukin siya, ito agad lumabas sa bibig niya. How then could I do such wicked thing and sin against God? Kinausap niya sarili niya. Paano ko ba magagawa ito na ako'y gagawa ng masamang bagay at magdudulot ng kasalanan sa harapan mo, Yahweh? Yun agad ang unang response niya. Nung ang mabango at naniniwala ako sexy, mabilasik, no? Sabi nga siguro, tipong mga Marian Rivera, no? Sana, mga ganun kaya. Si asawa ni Potiphar. At biruin mo, kinorner ka na. Ika'y matipunong lalaki, may posisyon ka sa Ipsyo. Tapos ayan, nakita mo, padating ang ano ni Potiphar na alam mo, may authority, may kaya, maganda, mabango, at ang hihingin lang sa'yo, one time lang, sipingan mo lang. Naniniwala ko, may kapalit yon pagka pinagbigyan ni Joseph. Pero anong sabi ng Bible? Joseph gave up his position. Joseph gave up his comfort. And lastly, Joseph gave up his pleasure. Hindi niya pinili yung pleasure na panglalaki. Instead, what he did is, he did not give in his purity. Sa buhay, minsan ang madilis at madaling paraan para makaiwas sa isang tukso ay ang lumayo at umiwas dito. Amen? Amen? Hindi ka masyadong magaling sa prayer. Wala ko kunti ang alam mo sa Word of God. Ay dumating yung tukso. Anong pinakamabisa at mabilis na solusyon? Tumakbo, umiwas, at lumayo. Yan po ang matututunan natin. Genesis chapter 39, verse 9. So sa ating po pagtatapos, tayo po tayong lahat. Musician, pwede ba natin awitin yung Created Me a Clean Heart? Balik na rin na lang natin. Pagka-worship ko po, kasama kayo, diretso po natin sa magpe-pray. Tapos, offering tayo. Okay? Para ma-refresh natin ito sa Panginoon, itong ating pinag-aralan. Now, there's always the way out. Sa ating pagtatapos, lagi niyo tandaan, sa kabila ng aking mga pinagsasabi na tukso, God will always provide the way out. Mga kapatid, lalo kayo mga youth, minsan ba nasa sitwasyon ka na tempted ka or maring nag-uumpisa pa lang, God will provide a way out. Tayo mga tatay, madalas ba tayo natutokso? Natutokso sa mga hamon ng buhay. No? Kaya nga tayo nalilito minsan. Ano bang gagawin? Ano bang hanap buhay ang gagawin? Ano bang ministry ang papasukan? Encouragement ko po sa ating mga tatay, lagi may solusyon ng Diyos. Bumalik lang tayo sa dwelling place. Sabi nga ni Mama Lot kagabi, punta tayo sa secret place na andon ang kasagutan ng Lord. And siyempre, practical things, let us walk away. Let us turn our phone, bawas-bawasan ng social media para hindi ma-pollute, no? Ang ating isip. Learn to say no. Lalo na sa mga tuksong pag-inom, pagsugal, barkada, learn to say no. Ask for help. Yung sabi ni Mama Lot, huwag mong sarilinin. Pag nalalaman mong tinutokso ka na ng dyablo, humingi ka ng saklolo. No? Una sa Diyos, pangalawa sa mga tamang tao. And lastly, choose to pray over pleasure. Choose to pray over pleasure. The Lord will always provide escape route. Hindi niya papayagan na mananatili kang tempted. Hindi niya papayagan na magiging matagumpay ang dyablo sa temptation na iaalaw niya sa'yo. Connect natin sa day 2 and day 3, sa trials and challenges na naranasan natin. Hindi siya papayag na hindi niya tayo aalisin doon. Laging may paraan ng Diyos sa lahat ng pagsubok.
sa lahat ng tukso, sa lahat ng laban natin sa buhay, lagi siyang sasaklolo at timing, sa timing na gusto niya, basta manampalataya lang tayo, natutulungan niya tayo at hindi pababayaan. Pagpalain po ng Panginoon ang ika-4 na gabi. Let us worship the Lord. Ora baso karabakandaya basi karabasandalabasende. Hingi tayo sa Lord ng dalisay na puso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, and when you arrive, Spirit within me, create in me a clean heart. Sige po, gawin niyo pong prayer. Ora basakarabasekarabakandalabasende. Spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and when you arrive, Spirit within me.